Nakatitig si RJ sa kanyang ama, namumula ang mga mata sa pagkabahala. Tay, please maniwala po kayo sa akin, pakiusap niya. Wala talaga akong kinalaman dun sa pagpaskil ng lab results ni Zoe. Sumagot si Mang Nestor, pilit na nagpapakalma. Anak, hindi naman kita pinaghihinalaan. Alam ko naman na hindi mo magagawa kay Zoe at kahit kanino man. Pero paano nakalabas yung test results ni Zoe? Di ko po alam, Tay, tugon ni RJ, pilit na ipinapaliwanag ang sarili. Basta nararamdaman ko po na si Madam Chantal po talaga yung gumawa nun. Sabi mo nakatanggap ka din ng package, di ba? Tanong ni Mang Nestor. Alam mo si Madam Chantal lang ang pwedeng gumawa nun. Pero bakit niya gagawin yun? Apo niya si Zoe, pagtataka ni RJ. Siguro po kasi gusto niya mag-away kami ni Zoe, paliwanag ni RJ. Gusto niya po na lumayo yung loob namin sa isa't isa. Hay nako, anak, sabi ni Mang Nestor, halatang nag-aalala. Mabuti pa iwasan mo na si Madam Chantal. Baka mamaya may mangyari kay Zoe o kaya dun sa bang dinadala niya. Tapos ikaw na naman ang sisisihin. Kaya umiwas ka na, ha? Tumango si RJ, halatang naguguluhan pa rin. Opo, Tay, pipilitin ko po. Nagpatuloy ang kanilang usapan, ngunit ang isip ni RJ ay nasa kapatid niyang si Zoe. Sa kabilang banda, si Zoe naman ay may sariling laban. Sa bahay nila Zoe, ang kanyang ama ay nasa sala, naghihintay. Zoe, tawag ni Mang Nestor. Dad, sagot ni Zoe, halatang iritado. Kung sesermonan mo lang ako o pipilitin mo kung makipagbati kay Annalyn, you're just wasting your time. Anak, hindi, sagot ni Mang Nestor. Gusto lang kitang kamustahin. Wag ko lang makita yung Annalyn na yan, sabi ni Zoe, napapahawak sa kanyang tiyan. Baka duguin pa ko dahil sa kanya. Anak, mahal ka ng kapatid mo, pilit na paliwanag ni Mang Nestor. Kakasabi ko lang sa'yo, di ba? Pag pinilit mo kung makipagbati sa kanya, you're just wasting your time. Sige na, may duty pa ko anak. Wait, dagdag ni Mang Nestor. Hindi mo dapat ginagawa to mag-isa. Dapat inaasikaso ka ng tatay ng dinadala mo. Dahil may duty pa ko, please. At may duty din ako bilang daddy mo. I need to know kung sino yung tatay na dinadala mo. I need to meet him. Pwede ba, wag na muna natin siya pag-usapan? Sagot ni Zoe. Pilit na iniiwas ang usapan. Hindi naman importante kung sino siya eh. Anong hindi importante anak? Tanong ng kanyang ama, halatang naguguluhan. Magiging parte siya ng buhay mo, ng pamilya natin. Anong hindi? Tanong ni Zoe. Basta hindi. Anong basta hindi? Tanong ni Mang Nestor. Bakit? Hindi ba kayo okay? Na siya even know your situation? Nat, sige na, wag na nating pag-usapan to, sagot ni Zoe. Zoe, hindi pwedeng ganyan, sabi ng kanyang ama, pilit na humihinga ng malalim. Tell me, is it just a one-night stand? Siya ba yung lalaki na nakita na kasama mo sa cubicle sa Apex? Hindi, sagot ni Zoe, halos maiyak na. Dad, please, complicated kasi eh. Please wag mo na munang alamin, sige na. Zoe, hindi pwedeng ganyan ang sagot mo sa akin, sabi ni Mang Nestor. Bakit mo ba nilihim? Kriminal ba yan? Nat, sige na, wag mo nang alamin, pilit na sagot ni Zoe. Nat, sige na. Hindi pa ako ready sabihin sa'yo eh, sige na, dagdag ni Zoe. Please pagbigyan mo na ako lahat. Please, wag muna. Sige anak, sabi ng kanyang ama. Hindi kita pipilitin ngayon. Pero pag ready ka na, sana malaman ko rin kung sino yung ama na dinadala mo. Soon, okay? Samantala, sa bahay ni Madam Chantal, nagkakaroon ng usapan sina Nerissa at Madam Chantal. Utang, bakit mo naman dinuking si Zoe? Tanong ni Madam Chantal. Mas lalaki ang problema niya. Everyone knows she's pregnant, dagdag ni Madam Chantal. Wala na siyang problema. Kasal na lang ang kulang with whoever the dad is. Yun na nga po eh, sagot ni Nerissa. Yun nga po ang problema, yung nakabuntis sa kanya. Nerissa, wag mo akong bitinin, sabi ni Madam Chantal. Baka i-cancel ko yung luxury bag na ipapadala ko sa'yo. Fine, sagot ni Nerissa. Pero madam, wag mong ipagkakalat ha. Si Dax, yung kriminal na kasabwat ni Moira, siya ang nakabuntis kay Zoe. What? Tanong ni Madam Chantal. Ah, si Zoe pumatol sa isang kriminal. Bakit? Ubus na ba ang mga lalaki sa Apex? Hindi ko rin nga po alam dito kay Zoe eh, sagot ni Nerissa. Naku talaga naman, sabi ni Madam Chantal. I think I know what to do. Ikaw nang bahala kay Dax at ako naman ang bahala kay Zoe. I'm sure after this, she will praise me, or she might even make a song for me for my greatness. Sa ospital naman, nagkakaroon ng usapan sina Annalyn at tita niya. I want to find out who the guy is, sabi ni Annalyn. But I don't even know where to start. Hindi ko nga alam kung meron ba talaga siyang boyfriend. Ang sabi niya po sa akin, Tay, patuloy ni Annalyn. Doktor din daw po yung boyfriend niya. Doktor? Dito rin sa Apex? Tanong ni Tay. Di niya na po nabanggit na sagot ni Annalyn. Kung doktor naman pala bakit ayaw niya ipakilala? Baka naman kasi she's lying. Alam mo ang lakas pa rin ng kutob ko na yung lalaking kasama niya sa cubicle ng CR, yun ang boyfriend niya at yun ang nakabuntis sa kanya, sabi ni tita. Siguro kaya hindi niya maipakilala kasi walang breeding, dagdag ni tita. Sa tingin ko naman po, tita, sagot ni Annalyn. Hindi papatol si Zoe sa walang breeding. Hay nako, hindi tayo sure dyan, Annalyn, sabi ni tita.
Kung natiis niya nga yung nanay niya na mala-kriminal ang ugali eh. Teka muna, dagdag ni tita. Baka naman kriminal din yun, kaya hindi niya maipakilala. Kung nakita mo lang kung paano siya umiyak at hinati para meron siyang mabigat na tinatago, sabi ni Annalyn. Baka naman meron nga talaga siyang tinatago, sagot ni tita. Baka naman kaya hindi niya masabi kasi hindi niya gusto yung nangyari, baka napilitan lang siya. Sa bus station naman, nagkakagulo sina Dax at ang kanyang kaibigan. No Dax, ano ba nasan ka na? Tanong ng kaibigan ni Dax. Nasa bus station ka na ba? Tanong muli ng kaibigan ni Dax. Oo, andito na nga paalis na, sagot ni Dax. Masyado ka namang atate. Iniingatan ko lang si Zoe, sabi ng kaibigan ni Dax. Walang dapat makaalam ng relasyon ninyo. Hindi na nga ako nakapagpaalam kay Zoe, sabi ni Dax. Ako na nga magsasabi sa kanya. Kaya umalis ka na, sige na, sabi ng kaibigan ni Dax. At wag ka nang magpapakita kay Zoe ha. Kung hindi, ako mismo magpapahuli sayo sa pulis. Oo na, sagot ni Dax. Masyadong atat. Gusto ko lang naman makita si Zoe. Bilisan mo, pre, dami pa nating kukunin sa taas, sabi ng kaibigan ni Dax. Sige, eto na nga, nagmamadali na nga, sagot ni Dax. Sa ospital naman, nag-uusap sina RJ at ang kanyang ama. Tay, di ba nakita kong may pasa si Zoe? Tanong ni RJ. Hindi kaya yung lalaking yun yung nananakit sa kanya? Tanong muli ni RJ. Kaya siya may pasa, sagot ni RJ. If that's true, then Zoe could be in possible danger, sabi ng kanyang ama. Mukhang mapanakit yung lalaking nakabuntis sa kanya, kaya siguro hindi niya mapakilala sa atin. Kailangan kong makausap ang kapatid mo, sabi ng kanyang ama. Sa wakas, nagkausap na rin sina Zoe at Dax. Zoe, tawag ni Dax. Ned, sagot ni Zoe. Sinong kausap mo? May kasama ka ba dito? Wala, kausap ko si Joy sa phone, sagot ni Zoe. Sumisigaw ka eh, nag-aaway ba kayo ni Joy? Tanong ni Ned. Ha, wala, sagot ni Zoe. Dad, wala nga, hindi ka ba naniniwala sa akin? Tanong ni Zoe. Nandito ba yung nakabuntis sa'yo? Siya ba yung kausap mo? Nasaan siya? Tanong ni Ned. Wala Dad, sagot ni Zoe. Why are you so paranoid? Because you're not telling me what I need to know, sagot ni Ned. Oh my God, sabi ni Zoe. Hindi pa rin tayo tapos dito. Hindi ka pa rin tapos sa pangungulit sa akin. Pwede ba? Pagod na ko, sabi ni Zoe. Tigilan niyo na ko dyan. Please. Uwi na lang ako. Sabi ni Zoe. Maingay ang paligid, pinagsitsismisan nila si Zoe. May bago kayong libangan, sabi ni Zoe. Sige, go ahead. Diyan lang naman kayo magaling eh. Gusto niyo palayasin ko kayo dito sa ospital ha? Tanong ni Zoe. Gusto niyo masisante? Zoe, kalma lang, sabi ng isang doktor. Respeto naman po, please. Kung kayo po'y nasa kalagayan ni Zoe, ayaw niyo rin po na mapag-usapan. Sorry po, Doc, sabi ng isang nurse. Pasensya na po. Sa huli, nagkaharap sina Zoe at Dax. Zoe, what are you doing here? Tanong ni Dax. You alright? Tanong muli ni Dax. Parang napagod lang, sagot ni Zoe. Have you checked with the OB yet? Tanong ni Dax. Magpapaskad pa lang ako, sagot ni Zoe. You know what, Zoe, sabi ni Dax. Your situation reminds me of my situation before. Alam mo, nabuntis din ako ng hindi ko pinaplano. Ang kaibahan lang, alam na ni Obeng nabuntis ka. When I was pregnant, hindi ko masabi kay Papa. Takot na takot ako dahil alam kong magagalit siya. Hindi niya tatanggapin. Isusumpa niya ako. Kaya kinausap ko si Obeng. I told him to be more understanding and more accepting of the situation. That's why you know what? You can tell Obeng anything, and I'm sure he'll understand. Okay, sagot ni Zoe, napapaluk ng laway. Pwede ba, tigilan niyo na yung pangungulit niyo sa akin, sabi ni Zoe. Zoe, alam mo ba na nakakapangit ng anak ang pagiging maldita? Tanong ni Dax. Ikaw din, gusto mo bang lumabas yung anak mo na may dalawang sungay? Kung magkakasungay man yung anak ko dahil nagmana yun sa'yo, sagot ni Zoe, halatang iritado. What? Tanong ni Dax, halatang naguguluhan. My gosh, Zoe, sabi ni Dax. Lahat kami, ikaw lang iniisip namin, iniintindi ka namin dahil buntis ka, nag-iisa ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo tas itong igaganti mo sa akin. Sabagay tama ka, sabi ni Zoe. Bakit pa naman kami mag-aaksaya ng panahon sa'yo ingrata ka? Sige, bahala ka sa pagbubuntis mo, dagdag ni Zoe. Bahala ka sa kung anong gagawin mo. Bahala ka sa kung sino yung nakabuntis sa'yo at kung anong gagawin ninyo. Okay, bahala ka. Ma'am Giselle, inom po muna kayo, magpalamig ka muna, sabi ng isang nurse. On the house yan. Aling Susan, sabi ni Ma'am Giselle. Kahit na siguro buhusan niyo ko ng yelo sa ulo, hindi lalamig ang ulo ko dahil kay Zoe. Di ba nakakainis yun? Tanong ni Ma'am Giselle. Parang inisip mo na nga siya, naawa ka sa kanya. Inasikaso mo tas sinungitan ka pa. Ma'am Giselle, ganun po yata talaga kasi buntis po siya, sagot ng nurse. Oh, buntis? Tanong ni Ma'am Giselle. Kahit naman hindi buntis yun maldita yun Di ba inaaway ka rin, Annalyn? Siguro po kasi, sagot ni Annalyn. Hindi po magandang combination yung hormonal imbalance saka po yung stress. Actually nga po, nagkakaroon po ng physical manifestations kay Zoe Nakita ko po na may pasa po siya. Pasa? Tanong ni Ma'am Giselle. Opo, sagot ni Annalyn.
Tapos sabi niya pa po, nagkapasa daw siya kasi nag-away daw po kami. Hindi ko nga po siya hinawakan eh. Tingin ko po dahil po yun sa progesterone niya or sa vitamin deficiency, kaya po siya nagkapasa. Ewan ko, sagot ni Ma'am Giselle. I don't think so, Annalyn. Alam mo ba kung nasan si Joy? Tanong ni Ma'am Giselle. Thank you, sabi ni Ma'am Giselle. Doc Joy, may tatanong lang sana ako sa'yo, sabi ni Ma'am Giselle. Nag-away ba kayo ni Zoe sa phone kagabi? Tanong ni Ma'am Giselle. Di po kasi kami nakapag-usap ni Zoe kagabi, sagot ni Doc Joy. Nakaduty po ako, bakit po? Wala naman. It's okay, thank you, sagot ni Ma'am Giselle. Sige po Doc, sagot ni Doc Joy. Tay, ba't niyo po tinanong si Doc Joy kung nag-away sila ni Zoe? Tanong ni Annalyn. Because Zoe lied to me again, sagot ni Tay. Narinig ko kasi siya sa parking na may kausap kagabi. Ang sabi niya, she was talking to Joy on the phone. I think Zoe was with someone last night. I just need proof, Doc RJ. Doc Annalyn. Ay kuya, sabi ni Annalyn. Sa inyo po yata to, sabi ni Annalyn. Nakuha ko po yan pagbalik ko sa parking lot kagabi, paliwanag ni Annalyn. Dun po sa lugar kung saan nakita ko si Doc Zoe, di ba po pinuntahan niyo siya? Pero hindi sa akin to sagot ni Tay. Mukha po kasing panlalaki pero baka kay Doc Zoe, ako na lang magbalik sa kanya. Salamat. Sige po Doc, sige po, sagot ni Annalyn. Tama na ako, sabi ni Tay. May kasama si Zoe kagabi, and if I'm right, baka yun yung nakabuntis sa kanya. Tay, di ba nakita kong may pasa si Zoe? Tanong ni RJ. Hindi kaya yung lalaking yun yung nananakit sa kanya? Kaya siya may pasa? If that's true, then Zoe could be in possible danger, sabi ni Tay. Mukhang mapanakit yung lalaking nakabuntis sa kanya, kaya siguro hindi niya mapakilala sa atin. Kailangan kong makausap ang kapatid mo, sabi ni Tay.